Sinabi ko ba na katang-isip ang West Philippine Sea? Need the international community to recognize a part of our own. Yun lang po ang punto doon, Mr. Commodore. So kung hindi pa po nakatala, tama po ako, hindi ba? No, sir. You are inconsistent. No, sir. I did not say that you're correct. I will not agree that you are correct. West Philippine Sea is our exclusive economic zone. Eh, Mr. Chair, wala tayong dispute. Sinasabi ko na nga sa iyo, yung sinasabi nating West Philippine Sea is our own exclusive economic zone. This is ours. You and I should fight for it until the last drop of our blood. Ang sinasabi natin dito, kagaya ng nire-request ng CICC, let us educate our people sapagkat ang alam ng mga tao, lahat tayo, ang alam natin, nakarehistro na. Ang sinasabi ko, hindi pa po nakarehistro. Ikaw ba pwede kang mag-enroll sa isang eskwela nang hindi ka nag-register, nang hindi ka nag-enroll? You answer my question. Of course, sir, there is a Kaya nga legislation. Kaya hindi pa nakarehistro, Mr. Chair. This is the only point. Let us not create a mountain out of molehill. Bigla mong sasabihin, in response to what I said, tathang isip, o bla bla bla, at lumabas sa traitor. Hindi ka man lang gumawa ng effort, for example, na I did not say that. Ngayon mo lang sinasabi. Meron pong isang Commodore na tumawag sa akin na traitor. Do you understand, attorney, the word traitor? Kasing nakaraang hearing, ang nagsuggest po na i-educate po natin ang ating mamamayan sa mga nangyayari sa West Philippine Sea. Ito po ay pinasimulan po ng CICC. Siya po yung executive director po ang nagsabi na kung ang pag-uusapan po yung complexities surrounding this troubled sea, ay kailangan po nating ma-educate, ma-impormahan lahat ng ating mamamayan. Yun po ay sinabi niya sa liwanag ng maraming misinformation, marami pong mga deepfakes, mga fake news. Tama naman po siya sapagkat sabi nga niya, only an informed citizen can repel a fake news. Ako po, sinuportahan ko yung pangungusap na yun sapagkat kailangan lang. Sapagkat hindi naman po pwedeng pag-usapan po natin ang West Philippine Sea ng tayo-tayo lang sapagkat marami rin pong claimants kasi na pinag-uusapan dyan sa bahaging yan ng ating mundo. So, gusto kong pasimulan po yung public discourse nung sinabi kong there is no such thing as West Philippine Sea. Ang ibig ko pong sabihin, if we involve the international community, hindi po nila makita sa mapa yung West Philippine Sea. Hanggat hindi po kasi natin na ipatatala ito do sa pandaigdigang patalaan ng mga dagat, magtataka po yung mga bansang nasa Europa halimbawa. I-google nila, o gagamitin pa nila yung mga platapormang ginagamit po, YouTube, Facebook. Hindi po nila makikita sapagkat anyone that googles that particular area of our world, ang nakasulat lang po doon ay South China Sea. Hindi po naman nangangahulugan na pag sinabi natin South China Sea, pag-aari na ng China yon. In the same manner, Mr. Chair, yung Indian Ocean, hindi po pag-aari ng India yon. Yung Gulf of Mexico, Mr. Chair, hindi rin pag-aari ng Mexico. Ang ibig sabihin, gusto po nating iklaro lahat sapagkat ayaw nating payagan na magkakaroon ng misconception, miscommunication. Ang West Philippine Sea tayo po ang kumilala. Tayo lamang po. Kung tayo lang naman po rito at wala na po tayong kasamang ibang bansa, okay na po sana yon. Hindi po pwede yung ganun sapagkat lalo na ngayon, pinag-uusapan nga po yung panig ng mundo na yan, ayaw nating masabi man lang ng ibang bansa, ano ba yung pinagkakaguluhan dito? Bakit hindi namin makita yung West Philippine Sea? Kasi hindi nga po nakatala. Ang patalaan po, Mr. Chair, yung tinatawag lang International Hydrographic Organization. Ngayon po yung isang Commodore, tinawag po niya ako na traitor. Nang hindi po niya tiningnan yung konteksto ng pinag-uusapan. Bakit po hindi nyo ipaliwanag sa buong mundo na pinatatala na natin yung West Philippine Sea pero hindi natin maitala-tala. Matagal na pong panahon na pilit nating ipatala, hindi pa po na ipatatala. Kaya sa ngayon, hindi po nire-recognize. Tayo lamang po yon.
Mr. Chair, yun pong sinasabi nating West Philippine Sea, ito po yung bahagi ng ating exclusive economic zone. Atin po yun, for the record, kinakailangan pong malaman ng lahat. Atin po yun, kahit anong mangyari, we will fight anybody to the last drop of our blood. Atin yun, yun ang ating exclusive economic zone. May pangalan o walang pangalan, atin yun. Pero yung isang Commodore na masyadong emotional, tinawag niya akong traitor, Mr. Chair, nang hindi po niya naiintindihan ang pinanggalingan ng pinag-uusapan dito. Pwede po ba tayong gumawa ng kalye, tayo-tayo lang, nang hindi natin ipatata sa barangay o kaya sa munisipyo? Pagka pumunta ron si Honorable Barber Seme, sakay ng isang tricycle, at iwi-wish niya yon. Sapagkat ang gumawa lang doon si Congressman Paduan o sarili niya lang, hindi niya makikita yun, maliligaw yung tao. Yun ang ibig ko po sabihin. Ilagay po natin sa konteksto ng pangmundong pag-uusap ito. Hindi po tayo nag-iisang bansa lang sa daigdig. Yan po yung ibig ko sabihin. Ngayon, kung mag-google po, o kung magbablog po yung mga ibang mga tao at ipipilit nila na si Congressman Marcoleta, maka-China pala ito. Mr. Representative po ng YouTube. Kasi pag tinignan niyo po yung YouTube, lilitaw yan. Marcoleta pro-China. Paano po ninyo ipaliliwanag sa tao na hindi po ako pro-China? Ngayon po lumalabas po, tinignan niyo po yung YouTube. Lalabas po doon ewan ko sino po yung gumawa niya, pero maliwanag na talagang election misinformation, Mr. Chair. Lahat kanya ng kandidatong senador ni PRRD ay financially supported by China. Nandyan po ngayon sa YouTube. Lahat po niyan siguro nakikita nyo na just called me a traitor, sir. Nasa Facebook po, nasa social media. Mr. Chair, with your permission. Butit inulit mo, Commodore. Bago ka sumagot doon sa tanong niyang Juan, patapusin mo muna yung legislator and then you wait until you are recognized by the chair, okay? Yes, sir. Thank you. Thanks, sir. Please proceed. You said that you did not say that I am a traitor, but it is in the social media. Did you take an effort to clarify that so that you could not mislead people because they might believe that you have said that? It is only now that you are disowning this statement. Yes, sir. To the Honorable Marcoleta, sir, let's put it on record. I did not use the word traitor in describing your statement that the West Philippine Sea ay kathang-isip lamang po. Let me read my post on X. I stand by the statement of President Bongbong Marcos when he said, ang West Philippine Sea ay hindi kathang-isip natin lamang. Ito ay atin, ito ay mananatiling atin hanggang nag-aalab ang diwa ng ating minamahal na bansang Pilipinas. Hearing someone claim that the West Philippine Sea is merely a fabrication of the Philippine government is a disservice and an embarrassment to their entire party, the organization he belonged to, and even their own family. How can the one face the younger generations today and tell them that our exclusive economic zone to the west of our archipelago is non-existent, effectively giving up the fight to assert their rights as Filipinos in the West Philippine Sea? Mr. Chair, sinabi ko ba na katang-isip ang West Philippine Sea? I cannot recall, Mr. Chair. Hindi, kasi ang salita mo dyan, merong nagsabing katang-isip. Sinabi ko ba na katang-isip ang West Philippine Sea? I said I stand by the statement of the President. I did not mention you said it, sir. Meron kang katang-isip na sinabi dyan eh. To whom are you referring that? No, sir. The katang-isip phrase was the President's statement during his SONA. I just merely restated the statement of President Bongbong Marcos Kaya nga, when he you are now... delivered it to SONA. Kaya mo lang nilabas yan after I said that there is no such thing as West Philippine Sea. But that is in context of the fact that it is not yet registered in the International Hydrographic
organization. Alam mo, Commodore, ang procedure. Tama. Mr. Chair, No, you have to answer, Mr. Chair. Alam Yes, mo sir. yung procedure kung paano maitatala, kung paano natin papangalanan ang isang karagatan na tayo ang may-ari. You know the procedures, right? with respect to the 19th Congress who passed You- the you have Republic to Act answer my 12064, question, Mr. Chair. the Philippine Maritime Zones Act, sir, the West. Kindly repeat your question. You know, Commodore, the procedures on how we can register the name of a maritime area that we control or that we believe it is ours. You know the procedures on how Yes, to sir. register. Okay. So, ano na po ba, nakarehistro na po ba, nairehistro na po ba natin yung West Philippine Sea? Sir, with regard to your question, there must be a legislation and then submit it to the international. Oo nga, meron na po Hydrographic tayong Organization. legislation. Yes, As a sir. matter of fact, nagagawa na po yung Congress. Kailangan po talaga yon. Yes, sir. Nagpasimula tayo sa administrative order pero kulang yon. Kaya nga po ang Congress gumawa para tulungan po kayo. Okay, sa ngayon po, sa tagal na po ng proseso, yun po yung dapat ninyong palaging gagawin. Kailangan lahat ng lakas natin gamitin, maparehistro po natin. Pero ngayon, hindi pa nakarehistro. Tama po. Again, sir, answer your question. It Please. steps by Commodore, step. sandali. Yes, sir. Please answer the question Yes, directly. The question calls for a yes or no. No, sir, if it's in IHO, yes, through legislation. Sinasabi ko yung IHO because this is the only world body that officially names a particular area of the sea. Kaya sa konteksto po ng pinag-uusapan natin, kaya ko lang nasabi, sapagkat hindi pa po nakatala, we need the international community to recognize a part of our own. Yun lang po ang punto doon, Mr. Commodore. So kung hindi pa po nakatala, tama po ako, hindi ba? No, sir. You are inconsistent. No, sir. I did not say that you're correct. I will not agree that you are correct. West Philippine Sea is our exclusive economic zone. Eh, Mr. Chair, wala tayong dispute dyan. Sinasabi ko na nga sa iyo, yung sinasabi nating West Philippine Sea is our own exclusive economic zone. This is ours. You and I should fight for it until the last drop of our blood. Ang sinasabi natin dito, kagaya ng nire-request ng CICC, let us educate our people sapagkat ang alam ng mga tao, lahat tayo, ang alam natin, nakarehistro na. Ang sinasabi ko, hindi pa po nakarehistro. Ikaw ba pwede kang mag-enroll sa isang eskwela nang hindi ka nag-register, nang hindi ka nag-enroll? You answer my question. Of course, sir, there is a Kaya nga eh. legislation. Kaya hindi pa nakarehistro, Mr. Chair. This is the only point. Let us not create a mountain out of molehill. Bigla mong sasabihin, in response to what I said, tathang isip, o bla bla bla, at lumabas sa traitor. Hindi ka man lang gumawa ng effort, for example, na I did not say that. Ngayon mo lang sinasabi. But you know, people are bashing me. I am pro-China. When is the last time or the first time that I am pro-China? Again, Mr. Chair, I never said that you are a traitor. That is clearly posted on my Twitter. Pero hindi ka po nagbigay ng paliwanag na sinabi mo sana doon sa social media din. Bakit nyo ina-ascribe sa akin na sinabi ko na traitor si Kong Marcoleta? I did not say that. It is only now that you are explaining na wala kang sinabi. But kumalat na sa social media, kaya nga tayo nandito. These are the excesses and the abusiveness of social media, Mr. Chair. Nangyari na. Kahit na ilang libong mag-explain ka dito, yung tao narinig na nila na ikaw ang nagsabi. Because meron ka pang litrato dun eh. Mr. Chair, No. nobody has ever asked me whether you are a traitor. This was only the first time that I was asked whether you are a traitor or not. You are not even aware na sa social media sumabog yun. Nandun yung litrato mo and they claim that I am a traitor. Ngayon ka lang nagpapaliwanag na I am not a traitor. Pero nangyari na yon. Mr. Chair, I don't think that I'm under in any obligation to respond to all those social Okay, media Mr. posts Chair, by bloggers, now, social media influencers to tell them that Mr. they're Chair. wrong. Siya muna. Sabi niya wala siyang obligation. Finish your statement. Yes, sir. Mr. Chair, Honorable Marcoleta, sir, I think I'm no under obligation to tell all the social media influencers, to bloggers, defend your name, tell them that you are not a traitor.
Again, I did not mention that you are a traitor. It's not, those words did not come from me. Why would I go to the extent of defending you and you are running for Senate? I might as well be interpreted as running for, supporting somebody for public office. Mr. Chair, clarifying something that is wrong is Have not the floor, political. please. Thank you, sir. Commodore, ang tinatanong lang ni Honorable Marco Rex that merong lumabas kang statement. Siguro, binigyan ng interpretation ng ibang vloggers at nasabi na traitor si Honorable Marcoleta. Ang tinatanong niya is, unang-una, alam mo ba ito na gano'n ang nangyari? Would you know? No, sir, because when it became a social media popular post, I was not here in the country. I was actually in the official business outside. Po mga kababayan, yung harapan nila Congressman Marcoleta at ni Commodore J. Tariela ng Philippine Coast Guard tungkol nga po dun sa naging statement ni Kong Marcoleta dati na there's no West Philippine Sea. Kasi sa Pilipinas lang po yung natin claim, hindi po siya recognized dun sa international community dahil hindi pa daw po ito naipalista or naitala dun sa IHO or International Hydrographic Organization na siyang tanging may kapasidad or paraan, not ang isang body na pwedeng ilista yung mga pangalan ng mga dagat na nasasakupan kung anong bansa man. So yun po yung inano ni Congressman Marcoleta, kasi pag sa atin lang, okay lang, alam naman natin na atin yung West Philippine Sea. Ang ibig sabihin niya yung sa international community, kasi hindi nila alam, kasi kahit sa Google, hindi po nakalagay sa Google na West Philippine Sea, bagkus nakalagay doon South China Sea, or kahit sa ibang bansa, South China Sea yung nakalagay kasi sa mapa. Pero sa Pilipinas, pwede natin kasi atin naman yun. Yung West Philippine Sea, yun po daw yung exclusive economic zone ng Pilipinas. Ang problema kasi yung ibang mga vlogger tinawag na po na traidor at pro-China si Congressman Marcoleta, kaya po nagrereklamo po itong si Congressman Marcoleta dahil hindi naman po ganon at hindi totoo na pro-China siya. Bagkos tinawag nila itong pro-China, pati yung mga kaalyado pa ni PRRD na tumatakbong senador, tinatawag nilang pro-China or funded pa nga daw po ng China yung mga kandidatura po nila. Kaya po umalma po itong si Congressman Marcoleta. So ano pang opinion yung mga kababayan dito po sa hearing ngayong araw? Please comment down below po at maraming salamat sa inyong pagsubaybay. God bless po sa ating lahat.